Welcome sa ating programang Boses ni Magdalena. Pag-alis ng kanyang amain, ay muli niyang kinuha ang calling card sa kanyang pulsa. Alam niyang malaki ang pag-asa niya sa pamamagitan ng calling card na iniwan sa kanya ni Don Fredo. Ngunit kapag sinunod niya ang gusto ng matanda, ay para na rin niyang ipinagbili ang kanyang sarili at ang kanyang buong pagkatao. Muli tinago ni Katrina ang calling card na kanyang hawak. Nang maitago niya ito, ay biglang tumunog ang kanyang cellphone. Si Juan ang tumatawag. Nakita niya ang pangalan Juan sa screen ng kanyang mumurahin na cellphone. Si Juan ang kanyang matalik na kaibigan. Siya muna ang hiningan niya ng pabor para bantayan si Karen sa ospital. Katrina, bumalik ka na dito sa ospital. Si Karen, biglang sabi ni Juan. Biglang lumakas ang kalabog ng dibdib ni Katrina. Kaya hindi na niya inayos pa ang kanyang sarili. Agad siyang pumunta ng ospital para sa kanyang kapatid. Ngunit hindi pa nakakalabas ng pintuan si Katrina nang maalala niya ang calling card na ngayon lamang ay kanyang tinago. Kinuha niya muli ang maliit na papel at saka pa lamang ito lumabas ng pintuan. Kahit saan magpunta si Katrina ay dala niya ang calling card. Nakarating na si Katrina sa ospital kung nasaan ang kanyang mahal na kapatid. Nakita niya si Juan na nakaupo sa labas ng room kung saan nakakonfine si Karen. Anong nangyari kay Karen? Tanong agad ni Katrina sa lalaki. Bigla na lamang dumugo yung ilong nasa loob na ang mga doktor. Hintayin na lamang natin yung kanilang paglabas, paliwanag ni Juan. Napasandal naman si Katrina sa padera. Huminga ng malalim. Dahil halos makalimutan na ni Katrina ang huminga nang siya ay papunta sa ospital sa sobrang pagmamadali. Ilang minuto ang lumipas, ay lumabas na ang doktor sa silid. Dok, kumusta na ang kapatid ko? Agad na tanong ni Katrina. Lumalala na yung sakit ng kapatid mo, Mrs. De Luna. Kailangan gumawa ka ng paraan para maipagamot siya. Napayakap naman si Katrina sa kaibigan na si Juan at umiyak. Anong gagawin ko? Paano ang kapatid ko? Umiiyak na sabi ni Katrina. Hindi naman alam ni Juan kung ano ang kanyang gagawin upang makatulong sa magkapatid. Pero ipapadama ni Juan na siya ay tunay na kaibigan at hindi niya iiwan. At hindi niya iiwan si Katrina sa oras ng pangailangan. Doon na pumasok sa isip ni Katrina si Don Alfredo. Hawak ni Katrina ang kanyang cellphone at ang piraso ng papel. Sa pagkakataon nito, wala nang ibang pagpipiliin pa si Katrina, kundi ang sundin ang gusto ni Don Fredo na magpakasal sa kanya. Kailangan niyang gawin yun dahil gusto niyang maipagamot at maligtas ang buhay ng kanyang kapatid. Oras na tawagan niya ang number na nakalagay sa calling card ay magsisimula na ang takbo ng kanyang buhay. Kailangan niyang maging bingi upang hindi niya marinig pa ang mga panghusgang maaaring sabihin sa kanya ng iba. Napakalaking sakripisyo at desisyon ang kanyang gagawin. Pero ang sakripisyo na yun ang magliligtas sa buhay ng kanyang kapatid. Nanginginig ang daliri at kamay ni Katrina habang isa-isa niyang pinipindot sa cellphone ang numero na kinokopya niya sa calling card. Nang mapindot niya ang numero ay huminga muna siya ng malalim. Tumingin pa nga siya sa litrato ng kanyang ina na nakasabit sa dingding ng kanilang bahay. Inay, gagawin ko yung bagay na to para kay Karen. Alam ko magiging maayos din ang lahat, sabi ng babae. Tapos ay pinindot na niya ang enter upang maidial na niya si Don Fredo. 3 ring ang narinig ni Katrina bago may sumagot. Hello? Narinig agad ni Katrina ang boses ng matanda sa kabilang linya. Dahan-dahang binubuka ni Katrina ang kanyang bibig upang makapagsalita. Senyora, mahinang sabi ng babae.
Tila natahimik naman saglit ang matandang lalaki sa kabilang linya. Maya-maya pa ay nagsalita itong muli. Katrina, ikaw ba yan? Tanong agad ng matanda. Ipinikit naman ni Katrina ang kanyang mga mata bago magsalita. Oho, ako nga ho, senyor. Sabi ko na nga ba, tatawag ka eh. Ang tagal kong hinintay ang pagkakataon nito, Katrina. Sa tinig ng matanda ay malalaman mo agad ang ligayang nararamdaman nito. Senyor, hindi na ako magpapaligoy-ligoy pa. Gusto kitang makausap, ang wika ni Katrina. Mabilis naman na sumagot ang matanda. Oo naman, walang problema. Huwag kang mag-alala at ipapasundo kita mamaya sa isa sa mga tauhan ko upang makapag-usap tayo. Pagsang-ayon ni Don Fredo. Tapos bigla na lamang pinutol ni Katrina ang kanilang pag-uusap. Hindi naman maitago ni Don Fredo ang sayang nararamdaman sa pagtawag ni Katrina sa kanya. Makukuha na niya sa wakas ang babaeng matagal na niyang gustong mapasa kamay. Inaasahan na ni Katrina ang pagdating ng mga tauhan ni Don Fredo upang siya ay sunduin. Suot ni Katrina ang simpleng damit pero nababagay pa rin sa kanyang ganda. Lumapit kay Katrina ang isang lalaki na sa palagay niya ay tauhan ni Don Fredo. Miss Katrina, pinapasundo na po kayo ng senyora, ang sabi ng lalaki. Tumango lang si Katrina sa tauhan ng matanda at sumunod ang babae sa tauhan papunta sa sasakyan. Pagsakay ni Katrina ng sasakyan ay nandun na agad si Don Fredo na tila naghihintay sa kanya. Saan mo ba gustong magpunta, Katrina? Tanong ng matanda na puno ng pananabik ang mga matang nakatingin kay Katrina. Kung maaari lamang, senyor, ay dito na lamang po tayo mag-usap. Seryosong sabi ni Katrina. Napag-isipan mo na ba, Katrina, ang mga alok na tanong ko sa'yo? Sabi ni Don Fredo. Huminga muna ng malalim si Katrina bago sumagot sa tanong ng matanda. Opo, senyor. Napag-isipan ko na. Tugon ni Katrina. Lumawak naman ang ngiti ni Don Fredo sa mga sinabi ni Katrina. Magpapakasal ako sa inyo, senyor. Pero may kondisyon. Matigas na sabi ni Katrina. Hinawakan naman ni Don Fredo ang kamay ni Katrina. Kahit ano pang kondisyon mo, ibibigay ko sa iyo, ang sabi ng matanda. Tulungan mo ko, senyora. Tulungan mo akong ipagamot ang kapatid ko. Siguraduhin mo na mabubuhay si Karen at makakasurvive siya sa sakit niya. Sunod-sunod na sabi ni Katrina. Mas lalong lumawak ang ngiti ni Don Fredo sa kanyang labi. Napakaliit ng bagay ang iyong hinihiling, Katrina. Hindi lang buhay ng kapatid mo ang maliligtas ko, kundi maging ang takbo at ikot ng mundo niyong dalawa ay babaguhin ko. Tapos ay hindi na napigilan pa ni Senyor Fredo na mapayakap kay Katrina. Si Katrina naman ay kahit nalabag sa kanyang loob, ay ginawa niya ito para na lamang sa buhay ng pinakamahalagang tao sa buhay niya. Matapos ang malaking desisyon ni Katrina, ay nagpakasal nga ito kay Don Fredo. At isa na rin siyang ganap na alkaraz. Mas pinili na lamang ni Katrina ang simpleng kasal. At iilan lamang ang nakakaalam. Ang pangarap sana ni Katrina ay makasal siya sa simbahan sa lalaking totoong mamahalin niya at walang kondisyon. Lalaking kahit hindi mayaman at makapangyarihan, ay sigurado siyang magiging masaya siya. Pero dahil sa kahirapan ng buhay, at dahil sa mahal niyang kapatid, ay biglang nagbago ang lahat. Pero sa kabila ng lahat, kahit hindi siya masaya sa pagpapakasal niya sa isang matandang mayaman, ay nagbago naman ang takbo ng kanilang buhay. Naipagamot niya ang kanyang kapatid. At ngayon nga ay tuloy pa rin ang gamutan nito. Nakapag-aral na rin siyang muli katulad ng pangarap niyang makapagtapos ng pag-aaral.
At ngayon nga ay nakatira na siya sa mansyon ng mga Alcaraz. Magkatabi nakahiga si Katrina at ang asawa nitong si Senyor Fredo. "Masaya ka ba sa pagpapakasal mo sa akin?" Tanong ng matanda kay Katrina. Bigla namang nagising ang natutulog na diwa ni Katrina sa tanong sa kanya ng matanda. "Ano yun?" Pag-uulit na tanong ni Katrina. "Ala, kalimutan mo na yung tanong kong yun. Mabuti pa ay matulog na tayo." Pag-iiba ng matanda. Napakabait o Don Fredo kay Katrina. Halos ang lahat ay binibigay niya sa babae. Maging maligaya lang ito sa kanya. At dahil sa nararamdaman naman ni Katrina, ang mga ginagawa sa kanya ng matanda, ay sinusuklian niya rin ito ng kabutihan. Dahil matanda na rin si Senyor Fredo, nakakaramdam na rin ito ng iba't ibang sakit sa katawan. At bilang ganti ni Katrina sa lahat, ay inaalagaan niya ang matanda. Kakarating lamang ni Leandro sa kanilang mansyon. Ang mansyon ng mga Alcaraz. Galing siya sa rest house nila sa Batangas. Matapos ng ilang buwang paninirahan ni Leandro doon, ay nagdesisyon na siyang bumalik sa Maynila upang ipagpatuloy ang kanyang pag-aaral. Wala pang 1 taon nang mamatay ang kanyang ina dahil sa heart attack. Sinisi ni Leandro ang kanyang ama sa pagkamatay ng kanyang ina. Kaya naman matapos ng pagkamatay ng senyora, ay nagdesisyon ang binata na manirahan muna sa Batangas. Walang nakakaalam ng pagbabalik ni Leandro sa mansyon. Hindi na niya sinabi ang kanyang pagbabalik dahil mula nang mamatay ang kanyang ina ay hindi na niya kinausap pa ang senyora. Malalim na ang gabi nang makarating si Leandro sa mansyon. Ang lahat ay namamahinga na maging ang mga kasambahay nila. Gawing-gawi ni Leandro ang pumunta sa paboritong silid ng kanyang ina. Kaya naman bago pa lamang siya dumiretso sa kanyang kwarto, ay dito muna siya nagtungo. Dahan-dahan niyang binuksan ang pinto ng kwarto at sumilip dito. Laking gulat ni Leandro nang makita niya ang babaeng nakatalikod. Mahaba ang buhok ng babae at hindi niya matanaw ang mukha nito dahil sa nakatalikod ito sa kanya. Pero ang labis na ikinagulat ni Leandro ay nang makita niya ang hubog ng katawan ng babae. At ngayon nga ay wala itong saplot sa katawan. Sa tingin ni Leandro ay naabutan niya ang babaeng nagbibihis. Nang maramdaman ni Leandro na harap sa kanya ang babae, ay dali niyang niliitan ang awang ng pintuan upang hindi siya mapansin nito. Ngunit ang mga mata ng binata ay hindi naaalis sa pagkakatingin sa babae. Namilog ang mga mata ni Leandro nang humarap ang hindi niya kilalang babae sa kanya. Pero hindi pa rin siya napapansin nito. Kitang-kita ni Leandro ang bilugan at malalaki nitong dibdib. Nakaramdam ang binata sa kanyang sarili na parang bigla na lamang nabuhay ang kanyang diwa sa kanyang nakita. Matapos makita ni Leandro ang lahat-lahat sa babaeng hindi niya kilala, ay dahan-dahan niyang isinara ang pintuan. Ngunit pagharap niya sa kanyang likuran, ay laking gulat niya nang makita niya si Leo, ang kanang kamay ng kanyang ama. Seryoso lamang ang mukha ni Leo habang nakatingin sa kanya. Samantalang si Leandro ay mahahalata mong nagulat dahil sa hindi inaasahang tao sa kanyang likuran. "Ano ba kasi ginagawa mo dyan, Leo?" Asar na sabi ni Leandro dito. "Alam niyo naman, senyorito, na hindi pwede ang walang gising sa mansyon kapag gabi," paliwanag ni Leo sa binata. "Sino ba yung babae sa loob ng kwarto ni Mama?" Tanong agad ni Leandro kay Leo. "Sa senyor niyo na lang po itanong ang bagay na yan," sagot naman ni Leo. "O sige, pupunta na ako sa kwarto," paalam ni Leandro na napakamot pa sa ulo. Napailing naman si Leo habang tinitingnan ang likuran ng papalayong si Leandro. Wala talagang pinagbago ang senyorito. Manang-mana talaga sa kanyang ama. Malalim na ang gabi
Ngunit nananatili pa rin dilat ang mata ni Leandro. Nakahiga lamang siya sa loob ng kanyang kwarto at sa malambot niyang kama. Tila hindi makatulog ang binata dahil sa kanyang nasaksihan. Matagal-tagal din mula nang hindi mabuhay ang kanyang alaga. Nagpatingin na rin siya sa mga doktor tungkol dito pero hindi masabi ng mga doktor kung ano ba talaga ang tunay na problema. Ang sabi ng ibang espesyalista na nakausap niya ay dahil lamang sa kawalan ng gana. Pero ginawa niya na ang lahat. Nanood ng kung ano-ano. Kumuha ng magaganda at sexing babae pero baliwala ang lahat ng yun upang bumalik ang dating tigas ng kanyang alaga. Naulit lamang ulit ang pagkabuhay nun nang makita niya ang isang babae sa loob ng kwarto ng kanyang namayapang ina. Abangan po natin ang susunod na kabanata ng ating story at kung ano ang mangyayari sa pagkikita ng anak ni Don Fredo at ni Katrina.